Ang sinabi 6 AM daw lumabas, tapos nadulas. Ayun, siguro hindi na nakatayo or baka nabagok, namatay siya, frozen. Yun daw yung cause nila, sobrang lamig kasi ang temperature daw nung time na yun. Here in Laval, an 88-year-old woman was found dead early Monday morning outside the Villagia de l'Île de Paton seniors residence on Promenade des Îles in Chomedy. Her grandson, Marc-Olivier No, was at the scene Monday morning and said he learned what happened to his grandmother, Jeanne de Mers-Goyer, after seeing the news coverage. Elle est morte gelée. She died frozen. Think about it. She died frozen. It makes no sense. Yun, nandito ako sa Murray. Papagawa ang aking sasakyan. Hindi naman papagawa. Ano pala, mag-change oil. Dapat marunong ako mag-change oil, no? Grabe yung yung snow kagabi. Kagabi sa isang araw. Ang daming lumubog na ang daming lumubog ng yung mga sedan. Kanina lang, hinatid ko yung anak ko sa school. Ang tagal, nag-cause ng traffic eh. Hindi siya makaalis sa hindi siya makaalis sa snow. Kapal kasi. Bali 2 araw na nag-i-snow ng tuloy-tuloy. Parang kasi 'di ba, dapat ng mga last week ng November dapat nag-i-snow na eh. Ang tagal hindi binagsak ng snow. Ito parang iniipon eh. Tapos inisang bagsak lang ngayon. Tingnan nyo ang kapal oh. Yan ang snow. Saka delikado na rin talaga mag-drive. Nakakatakot mag-drive. Kahit pa naka 4 wheel. Daming nagko-comment. Okay lang naman mag-drive basta naka winter tire ka. Tinatanong nga ni John yung kapatid, yung asawa ng kapatid ko, makakatulong ba kung naka winter tire yung sedan kasi front wheel drive yun eh. Comment nyo nga sa baba kung makakatulong ba sa sedan yung yung winter tire kasi balak nilang bumili eh. Iba kasi talaga yung tingnan nyo. Tapos yan alam mo yun, parang ang muddy. Yan. Mga hindi nyo nakikita sa mga post ng mga kaibigan nyo sa Facebook. Puro lang, yung mga magagandang puting-puti lang Pero ang totoo, kapag yung tumagal, hindi pa nga matagal eh, putik-putik na eh. Pero ang maganda, nag-snow ng ganito kakapal pero hindi malamig. Hindi malamig, Hindi, pero actually okay lang. Parang, mo yun? Parang relax lang yung -8 yata ngayon, -8. Bili tayo ng kape sa Sing Hortons. Pag may nakarinig sa akin dito, yari ako. Iniwan ko yung sasakyan ko eh, kasi change oil, pero pina-check ko na rin yung kanyang filter. Basta lahat. Baka may kailangan ng rotation ng gulong para wala tayong problema, lalo na ngayon winter. Mas maganda, safe tayong mag-drive kaysa pagsisihan mo, sana pina-check ko na yung ganito. Diba? Winter pa naman, hindi tayo masyadong sanay mag-drive. Nakalimutan ko magdala ng gloves. Sana pa nagdala ako ng gloves. Malamig sa kamay. Bili lang tayo ng parang gusto ko hot choco na lang. Gumagano sa loob? Hot choco. May kape na lang, kape. Tapos mamaya natin tuloy, A few moments later. Yun, nakape na tayo. Yun sa Hortons, ako? Tea. Ang favorite ko na tea. Tea. Joke lang. Steep tea. Para habang mabilis eh, tumawag na kagad eh, tapos na parang niloko lang ako ng mga yun Hindi ko alam kung meron talagang chinek yung mga yun pero pabalik na ako dun. Di ba sinasabi ko sa inyo, hindi safe sa ganitong lugar. Madulas, lagi kong madulas at nakakakos ng aksidente yung rito. Merong balita sa kagahapon lang, nabalita, isang matanda namatay dahil siya yung na-frozen. Isipin mo yun, namatay frozen. Siya 88 years old na, nasa home. Yung sa parang tinatrabahuan ni Rochelle, yung mga tinitirahan ng mga matatanda. Lumabas daw ng maaga. Yung matanda, non-autonomous na. Hindi na siya pwedeng basta-basta lumabas. Laging dapat merong assistance kasi 88 years old na eh. Ang sinabi 6 AM daw lumabas, tapos nadulas. Ayun, siguro hindi na nakatayo or baka nabagok, namatay siya, frozen. Yun daw yung cause nila, sobrang lamig kasi ang
temperature daw nung time na yon minus 15 pero feels like minus 25. Sa ano pa ito nangyari? Sa Quebec. Isipin mo yun, namatay sa sa sobrang lamig. Actually malamig na kasi talaga yun, yung minus tapos matanda pa. Ang nga, nagrereklamo nga yung anak ng yung anak nung matanda. Min-interview siya kasi nagbabayad daw ng $5,000 para sa, alam mo yung sa serbisyo ng dinalan mo para sa magulang mo, para sa matanda. Hindi lang naman daw habol nila doon yung pagkain, yung shelter. Ang pinaka raw nila doon, kailangan daw nila security. Kasi nga syempre, 'di ba? Nagbabayad ka ng malaki. Kasi dito, pagka matanda ka na, usually wala kang kasama kasi lahat nagtatrabaho. Hindi tulad sa Pilipinas na lahat ng lahat ng pamilya, isang pamilya kayo, nanay, tatay, lolo't lola, pwedeng magkakasama kayo eh. Dito hindi, pagka nagkaroon na ng pamilya yung isang kunyari isang individual, na kagad, humihiwalay na kagad ng bahay, ganyan. Kaya mas ideal na nilalagay nila sa home yung nila, yung mga parents nila, yung mga lolo't lola, kasi at least ang pinaka purpose nila para merong magbantay, mag-asikaso sa matanda tulad niyan. Tignan mo naman yung nangyari. Imbis na kaligtasan ng ng matanda yung nangyari, yung pa yung ikinamatay niya. Marami na raw nangyayaring ganyan dito, pero ito raw yung pinakagrabe kasi namatay. Akala mo ikaw na ron, yung kunyari anak ka, nilagay mo doon, akala mo secure yung mo, magulang mo, yung pala hindi. Wait lang, nandito na ako, tuloy na natin mamaya. Okay, di tapos, mura lang pala, 114 lang ang damage. Bale, ang pinalitan lang talaga, change oil lang talaga. Kasi, pina-check ko na rin lahat. Pati yung, yung filter, yung, lahat. Yun lang naman ang problema. Yun, change oil. So, we're all good. Kaya tayo magala this weekend. Balak na misis kong pumunta sa, sa Winnipeg. Pero yun lang, yung video natin, yung, yung tungkol sa matanda na nadisgrasya. Kawawa isipin mo, dahil lang dahil nadulas, siguro meron lang gustong baka nagpahangin nga lang yung matanda, tapos na aksidenteng ganun, tapos yun pa yung kinuhaan na ng buhay. Kaya tayo, yung mga kababayan ko nandun dito sa Canada or kahit saan na mga malalamig na lugar, wag nyong basta-bastahin na yung yung madudulas na area. Ingat tayo lagi. Pagka nadulas pa naman lalo na tayo mga matatanda, ako hindi na kaya. Onting ko lang onting pilay ko lang iniinda ko na talaga. Sinasabi nga nila rito bata ka pa, 40. Actually dito kasi yung mga matatanda rito, grabe yung edad nila, umabot sila ng 80, 90. Mahaba yung buhay ng mga matatanda rito, mga tao rito. Kasi nga sila dito, healthy. Sila yung alam mo yun, cautious sila sa mga kinakain nila. Hindi tulad sa Pilipinas, di ba? Maalat, matamis. Wala lang Dito talagang sila, lagi silang salad, mga Sinasabi natin parang boring yung mga pagkain nila dito kasi parang palaging bland. Pero yun ang pinaka nila, purpose nila na hindi sila magkaroon ng sakit kaagad pagka tumanda. Napunta na naman sa iba Yun lang muna. At ako iuwi na. Like, share, subscribe, mag-alam. Yun Sige na, paalam.